kanila kung nagkabalikan na ba sila. Yung kanina, anong napanood mo yung vlog na yon? Oo. O ano sabi niya? Ayun, sagot. Hindi lang po natuloy yung kasal, pero Teka muna, kasi baka ako ang malagay sa balag ng alanganin nito Isipin ko sandali. Teka muna mga ka-business, parang wala nga ganun ano? Kumbaga ay parang, ang sabi mo sa amin noon, nabanggit mo na, nagpaalam na po ako sa amo ko na hanggang December 20, December 26, 24, ka na lang sa kanila, di ba? Ton, alala mo yun? Kumbaga, nagpaalam ka na lilipat ka na ng ibang mapapasukan. Alam ko ganoon eh. Yun yung usapan namin, di ba dati? Mga ka-business, naalala niyo po. Na hanggang December 26 na lang siya doon sa kanyang amo. At aalis na siya. Ngayon, naalala niyo rin po ba na pagdating niya rito, hinahanap na namin sa kanya yung kanyang mga gamit. Ang sabi niya sa IDs nga at saka birth certificate dahil nga doon sa pag-asikaso ng kasal. At ang sabi niya ay nandun nga sa Pasay. Naiwan. So ngayon, babalikan na lang niya pag ando na si amo dahil nasa Bulacan daw. Yes. So may ang ano dito pala, ibig sabihin, ano ba talaga, nagpaalam ka sa kanila na totally alis ka na o may usapan pa ba kayo na babalik ka pa rin sa, alam ko baga kung bakasyon lang yung ilang araw na yun. Kasi alam ko ganun eh, di ba pa? Di ba? O come on, Chinky, come on. Ihayag mo yung totoo at tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kasi ulitin ko, ay bagaman, wala sa sino man sa amin, maging ang mga viewers, kami ni Mama Ka-Business, na may karapatan para ikaw ay husgahan. Pero andun pa rin yung katotohanan na itong ating pag-uusap na ito ay magiging batayan kung ikaw ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Mga ka-business, isang tanong pa lang yan yung tinatalakay natin, ang dami pa niyan. So, hindi tayo aalis dito hanggat hindi nagiging klaro. No? Kasi kung halimbawa ikay hahayaan mo sarili mo na hindi mo mailalatag talaga ng tama at tamang pagkakasunod-sunod sa mga pangyayari, malalagay ka sa balag ng alanganin. Tsak yan. Ay mapag-iisipan ka ng hindi maganda ng mga kababayan natin. No? Kaya ang pakiusap ko sa iyo, please, sabihin mo ang totoo. Dahil ang pagsasabi ng totoo ay pagsasama ng maluwat. No? Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. You know, ano-ano tuloy na babanggit ko. Akong natitain sa iyo. Oo, kasi yun nga naalala ko di ba nga, hanggang December 26 ka na lang doon at dito ka na sa amin dahil magpapakasal nga kayo, di ba dito? Yun. Yun nga yun, naalala ko nga po yun. Na ganun nga ang setup at naging usapan. Kanya nga lang kasi Mama, bigla-bigla na lang ay nagbago ang kanyang pasya. At ang kanyang naging dahilan ay ang ate niya. At pangalawa, yung kanyang konsensya di umano doon sa kanyang inaalaga ang bata na hinahanap siya. At naintindihan din namin yun na talagang gano'n kasi. Pagka ang bata kasi, nasanay na siya nag-aalaga, hahanapin at hahanapin nila yan. No? Yung yaya, no? Hahanapin yan. Toddlers. Hahanapin talaga yan. Ilan taon na ba yun bata? 3 years old. 3 years old, tama. So naintindihan namin yon. Ngayon,
please, Jinky, sabihin mo yung totoong mga pangyayari at totoong mga dahilan. Okay? Go ahead na. Yun nga po yung December pa rin. Yan. December 24 or 26. 26 na. Opo. Nagpaalam ako sa kanila na dito mag-New Year. Tapos kasi hindi nila alam na dito na ako ay, alam nila na ano dito ako Dito sa kami sa Opo. business house. Tas, hindi nila alam na dito na ako magtatrabaho. Iyon, natumbok mo rin. Tapos? Tinamaan na magaling. Wait lang. Kaya pala. So, ayun salamat sa pagtatapat. Ayun. Kaya pala, nangyari yung ganun, na sobrang aligaga siya. Oo. Na parang lutang ang kanyang isipan. Samantala, nakipag-deal na siya na. Oo, dito na siya. nakipag-kompromiso na siya na dito na magtatrabaho at batay sa aming mga pagtatanong ay planchado ang lahat. Oo, kasi ang nasa kanya paalam na siya eh. Yes po, na nagpaalam siya na maayos sa kanyang amo na dito na siya magtutuloy ng pagtatrabaho. Yun pala ay hindi ka nagpaalam sa amo mo na dito ka na magtutuloy magtrabaho. Ang paalam mo lang, dito ka mag-New Year. Ayun, tinamaan ka ng magaling. Kaya si Amo, hinahanap siya, bakit hindi bumalik? At naturalmente, kung ako na sa kalagayan mo, Hindi ka na papabalik. hindi rin ako basta-basta, diba, makakapag-desisyon na babalik doon. So, ibig sabihin, ay gusto mo lang sanang bumalik doon sa amo mo sa mga oras na yon. Kanya lang, andun yung pangamba mo at pagkaalala dahil nga naku-question kanila na Jinky, ano ba Asan ka ito? na? O ano ba ito? Wala naman tayong ganitong usapan. Bakit napanood ko sa vlog na diyan ka na, magtutuloy ng trabaho. Wala naman tayong ganung usapan, Jinky. No? Tama ako. Tama ako. So wala kayong usapan na nilipat ka dito. Opo. So wala rin kayong usapan na aalis ka na doon. Yung time na December 26. Wala po. Yun. Ayun. Yung sa'yo. Ikaw bata ka talaga, oh. Inilagay mo sa ano yung sarili mo. Akala ko pa naman, ang tagal natin usapan yun na, sabi mo, ate, nagpaalam na po ako sa amo ko na hanggang December 26 na lang po ako sa kanila. At aalis na po ako. Ayun. Diba? Yun ang usapan. So yun natin. ang isa sa pinaka naging mali mo ron, anak, ha? Huwag kang magdaramdam. Huwag kang masasakta. Huwag kang magtatampo sa amin. Ha? Kasi mahalaga ito, Naki, na mailabas mo yung totoo. Kasi para hindi rin naman nalalagay sa nakahang. Maging kami ni Mama ka Kasi business. oo. Kasi madali namang umunawa ng pagkakamali ng kapwa Maintindihan at maintindihan namin yun. Maging yung ating mga mahal na viewers. No? Bagaman hindi natin kinukonsinti ang anumang paggawa ng mali o pagsisinungaling, hindi natin kinukonsinti yan. Pero andun yung katotohanan na tayong lahat ay nagkakamali at nakakapagsinungaling. No? Oo. Sa iba't ibang sitwasyon at pagkakataon. At ganito lang yun na, sa pagkakataon ito, dapat, kasi pagka sinimulan mo kasi ng mali, matatapos ka pa rin sa pagkakamali. Yes. Kaya ganyan kami magtanong sa iyo. Ulitin ko, para sa iyo ito na, hindi ito para sa amin. Kami, wala kami problema So, ang punot dulo nito, hindi siya nagpaalam kay Amo na siya ay aalis na doon. Wala silang usapan, wala silang closure, kumbaga. Kaya, noong mga panahon na nandito siya at hinahanap na siya, nakita sa ka-business pa. oo, tapos na papanood pa yung vlog at naririnig siyempre natural yung kanya mga nagiging pahayag doon sa vlog, questionable talaga sa amo yun. Ayun na, nagme-message siguro sa kanya, hindi sinasabi sa atin, kaya windang si lola nyo. Si Lola. Oo, di ba? Sabi ko nga sa'yo, huwag magsisinungaling. Oo. Pag sabi ng tapat, ay pagsama ng maluwag.
So ngayon ganito, manghingi ka ng sorry kay amo. Na, pasensya na po, hindi po ako nakapagpaalam. Ikaw, bahala ka. Ano masasabi mo? Ito po kay ate at saka kay kuya. Kasi sorry po sa inyo sa gawa ko na hindi ako nagpaalam sa inyo ng maayos. Okay. So yun, pasintabi po sa naging mga doon sa pinagtrabahuan po ni Jinky, no? Sa nakaraan. Pasintabi po sa inyo kung nasasama kayo, no? Hindi naman po kami nagbabanggit ng pangalan. Ano po, bilang paggalang sa inyo. At mahalaga rin po ito para at least marinig nyo rin po yung side ni Jinky na hindi nabanggit sa inyo. Ano po, salamat po sa inyong pangunawa at sana po ay patuloy nyo pa rin kaming panoorin at suportahan. Ano po, yan. At yun ka. At yun po, sorry din po, dahil kasi po kami mag-asawa, ay naging panatag nung siya ay nagpunta na rito. At panatag po kami na yun na yung endo niya po sa inyo. Pasensya na po kayo. Parehas tayong Walang alam na. opo, na paglihiman ni Jinky. Yes. Na, yun nga, no? At kung ano man ang kanyang pinakadahilan, ay siyang nakakaalam. No? Anyway, so at least medyo makapahakbang na tayo. Kaya pala biglang umuro sa kasal. Kasi nga wala talaga siyang line up na nagpaalam. Hindi, syempre si Amo, asa ka natin, di ba? O tapos, bakit din ano naman sinasabi mo sa vlog? Siguro, no? Walang alam yung amo niya na ikakasal siya sa February 14 sana. Tama? Oh. Kaloka ka, Day. Ang sakit sa bangs. Oh. So ngayon, ganito, Jinky. Tuloy tayo. At least naging malinaw yon. Patungkol kay ate mo. Ganun. Ano nangyari sa inyo ni ate mo? Pagkatapos mo nang galing ka rito, nagkausap ba kayo? Minsan lang po kasi busy na siya sa trabaho. O ano naman ang napag-usapan niyo? Kailangan totoo at klaro, ha? Nanonood ba si ate mo ng vlog? Malamang. Kasi batay sa iyong istorya noon. Nanonood siya. Di ba? Kaya nga nila nalaman yung pagpapakasal mo. Di ba? Kasi hindi ka rin pala nagsabi sa kanila. Ang tanong ko pala dito, ano sabi naman nung nanay mo nung... Sige muna, kay ate muna tayo. Sige, kay ate mo na, sige. Excited sa mama eh. Ano sabi ni ate mo patungkol doon sa binanggit mo na tumututol si ate mo sa pagpapakasal mo kay Bong? Yun nga po yung iniwan ako ni Bong New Year po. Nagalit si ate. Nung napanood niya yung vlog na pakiwari niya ay binastos ka ni Bong. Pero ayun ate, ang dahilan po, no, in behalf of Bong, ang dahilan kung bakit ginawa ni Bong yon ay dahil nga po doon sa aking anak na bunso. Nag-alala siya at natakot si Bong na yung kanyang ginawang biro doon sa aking anak na bunso na si Budang ay baka nagalit si mama at saka si papa ka business kay Bong. Kaya siya umalis dito, lumayas. Hindi po ang dahilan ay dahil basta na lang binastos o iniwanan si Jinky. Bagaman merong bahagi roon na lumalabas na ganon. Pero batay kay Bong at saka sa totoong mga pangyayari, ang dahilan ng pag-alis ni Bong dito o paglayas ni Bong ay dahil sa pag-aalala na nagalit kami sa kanya. Okay? So sana ate maging malinaw po yan, ha? At nandun naman yan sa mga sumunod na vlog. Okay? Ngayon, Jinky, ano naman, kumusta naman si ate mo? Ano ang naging pahayag niya sa iyo? Nagkaintindihan na ba kayo? Galit pa rin ba siya? Hindi na po, kasi pinaliwanag ko naman na sa kanya yung nangyari. Sabi ko sa kanya, may reason siya kung bakit siya umalis. Na ano lang niya yung magulang niya, sabi ko sa kanya. Kaya okay na wag ka na magalit. Ay, ano sabi niya? Ha? Ako, tigilan mo ko. Ganun. Hindi naman pa ganun. Ang tanong, tutol pa ba siya? Halimbawa, kayo wait lang. Eh. Tutol pa ba siya? Mamaya na yan. Mamaya na yan. Ang gulo ni mama ka business, no? Mamaya na yan, my love. Kasi
yung ano tawag nito. Sige na po ako, sige na, I understand. Okay. Di ba no, mas okay yung totoo lang no. Yes. Totoo lang talaga. Please, nakikiusap ako sa'yo. Mm-mm. Kasi ayaw ko ring magkamali ng ika nga ay magiging pagpapasya. Kasi magpapasya kami rito ni Mama eh. Ayaw ko rin magkamali. No? Ayoko rin may masasagasahan tayo. Yes, oo. Okay, so wala nang problema kay ate. Tinanggap niyo yung pagpapaliwanag. Bati kayo, bati. Ganun kayo. Bati kayo, okay. Linaw yan ha. Okay. So, sunod na tanong. Maliban doon sa mga sinabi mo kanina dahilan kung bakit ka sumulpot o nagpakita sa amin o nandito ngayon sa business ay ewan ko lang ha kung tama yung aking isipan ay isa ba sa dahilan ay dahil kay Bong? Opo. Bakit? Wait. Sinong niloko mo? Siyempre, pag mahal mo yung isang tao, babalikan mo. Oh, sinong binola mo? Sarili ka. Ayan, tama yun. Sarili mo bulahin mo. Hindi, ganito, tanong pa. Andito lang pala siya ng buong February, month of February, mga ka-business, di ba? Yes. Mga ka-business, yung aking pananalita na yon ay tawag doon, idiomatical, ibig sabihin ay hindi ganun katotoo yun. Pero bagaman ganun ay meron lang din purpose. Yes. Okay, no? Ibig sabihin pala, Jinky, buong month of February ay nandiyan ka lang sa Caloocan. Nung nag-message siya sa akin noong February 12, as in birthday ni Bong, nag-message siya ng, nakita ko kasi yung message niya is nag-message siya ng 7:21 p.m. Na February 12. February 12. Yun yung umiyak ka. Tama ba ako? Hindi, birthday mismo na ni Bong yun pa. Okay, tama. Okay, sorry. Birthday na ni Bong mismo. Oo, yung birthday yun ni Bong, nag-message siya February 12 ng 7:21 p.m. na nakita ko. Pero nakita ko yung kanyang message is 10:21 p.m. na ako nakapag-reply sa kanya. Ito So umaga pa. Anong minessage niya sa'yo? Sana naman iparating mo sa akin ngayon. Wala kasi sobrang busy ko, di ba ako nagluto? Oo. Kaya itong cellphone ko, hindi ko to hawak. Okay. Ayun o. Marites din ako eh. Ito. Ano sabi? Sabi niya ay... So ka na, Jinky. Nakakatuwa lang si Jinky kasi ngayon ko lang nalaman, nagme-message pa rin pala siya kay ate niya. No? Akala ko ni Honiha ay wala na. Nagme-message pa rin pala. February 12, 7:21 p.m. Sabi niya, good evening ate. Musta ka na po? Magaling ka na ba? Happy birthday pala kay Bong ate. Yun. Bakit mo sinabi yun? Siyempre, may nararamdaman ka sa kanya. Ano? May nararamdaman ka sa kanya. Ibig sabihin, nandito lang pala siya. At hindi siya nakatiis. Oo. Na hindi, kahit man lang sa pamamagitan ng mensahe niya kay ate niya, may parating niya yung pagbati kay Bong. Tapos, na-replyan ko siya ay 10:57 p.m. na. Agoy. Ano sabi mo? Lahat talaga na agad, diba? Sabi ko, hello, good evening. Okay lang ako. Magaling na. Oo, birthday ngayon ni Bong. Tapos sinart niya lang. Pero ang tagal mong nag-antay ng reply ni ate. Na sana ay Hinintay mag-reply si ate at mabanggit na birthday ngayon ni Bong. Baka gusto mong pumunta. Kung free ka. Pasensya ka na eh. Anong oras na nabasa ni ate mo pala? 10:57 p.m. Kasi ako nagluto kasi dito na ako. Basta, Naiintindihan ko naman po yun. yun. Tapos, yun na. Tapos wala na siyang reply ni February 12. 13, wala siyang text, chat. February 14, Valentine's Day. Nag-message ulit. Ano sabi? Happy Valentine's, ate. Kay ate nga ba? Yung mensahe mo na yan? 2:21 p.m. Teka muna, sandali. Linawin natin yan. Kay ate nga ba yung Happy Valentine's Day? O may gusto kang pagsabihan pa nun?
Sibong dapat yung ano. Pag ganun-ganong ka na ngayon. Kasi hindi ko lang friend yun eh. Kaya kay ate ko na. Hindi, tsaka hindi maalam si Bong sa Oo nga po. ganoon, messenger. Sana sabi mo, ate, happy Valentine's kay Bong. Pwede ko ba siya makausap? Usap si Bong. So, ganun pala yun, mga ka-business. Yung mga style ba na ate, happy Valentine's Day, ba't hindi pa dinugtong yung totoo mong gustong sabihin? Pwede bang pakisabi? Kay Bong. Pakisabi na Pero, lang na mahal ko siya. Hindi mo ba naisip yung February 14 na yun, eh dapat kasal niyo yun? Naisip ko, syempre. Hindi, Oo. hindi naman pa ako manig para dito. At malamang sa malamang, ilang oras siya nag-antay ng reply mo? Hindi ako nag-reply eh. Kaya nga, hindi. Gabi na kamo eh. Oo. Anong oras ka nag-chat? Sa level. Ng umaga? Hindi, gabi. Ng gabi at alas 10:30 ka na. So, lumalabas 3.5 hours. Tagal ng pinag-antay mo. Di pa naitingin ka cellphone. Sa vlog na lang. Ay, ganun. Sa vlog na lang. Tsaka yung time na yun kasi nakte. Birthday kasi ni Bong yun eh. Kumbaga, nakatutok kasi kami kay Bong na Yes. yung attention namin na kay Bong, kung ano yung nararamdaman niya, kung masaya ba siya. Pero wala talaga. At sinikap po kasi namin talaga na yung araw na yon ay mapasaya namin si Bong. Nag-effort talaga ang buong ka-business family dahil nga alam namin na may pinagdadaanan yung tao. Yes. Kaya yung attention namin ay talagang nandoon talaga lahat, no? At yung mga cellphone ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Pasensya na, Jinky. Hindi po ako. Tsaka sa tingin mo ba, birthday ni Bong, pupuntahin kita? Joke lang. Ang kapal naman ng mukha ko. Hindi pumunta pa dito ng invite. Oo, correct. Pero nagparamdam ka na sana Oo. imbitahan ka. Naalala mo si Bong, di ba? At least, paramdam ka, di ba, no? Okay, so mga ka-business kayo nang bahala na mag-analisa. Basta ako, ay may fruit naman eh. May fruit po, ayun o. Hindi ako kasi nagbubro. Oo, na merong mga ganong gawi si Jinky. Yung katulad nung February 12 na birthday ni Bong. Okay? February 14, no? Happy Valentine's Day. Sambanda te. Yung pala, nandito lang pala siya. Kay ate ba talaga yon? O, di ba? So, alam niyo na ibig kong sabihin. Pero, eto lang po. Pagpauna ko sa inyo mga ka-business, ha? Jinky, pasensya ka na ha. Magiging matanong kami. Alang-alang din naman, siyempre. Bagay pa rin ang, masakit kasi masaktan. No? Masakit, masaktan. At, gayon din ang aming mga viewers. Sobra. Pinahalagahan din namin yung damdamin nila. Maraming umiyak. At lalong-lalo na si Bong, no? Dahil nga yung kanyang kalalagayan, no? Nagkakaintindihan naman tayo ron, di ba? Huwag Ano mong kasi masamain ha, huwag mong masamain. Ano kasi yung Jinky, napakaraming umiyak at merong konting tumawa sa nangyari sa inyong dalawa. Ilang pirasong tumawa? Kunti lang. Ilang piraso nga lang? Siguro mga 3-5. Pamari. Ganun. Nagpustahan pa nga eh. At tika muna, huwag tayo doon. No, huwag tayo doon. Okay, mga ka-business, at May tanong ako kay Jinky. mahaba na itong vlog natin, pero itutuloy namin to, pero hindi ko alam kay editor kung ilang part ito, no? Basta kay ang mahalaga rito, matapos natin ito at magkaroon ng linaw, okay? Okay lang sa'yo? Tuloy pa tayo? Okay, ang dami pa kasi tatanong. Go ahead, mama ka-business. May tanong ako ngayon. So ngayon na, wala kang trabaho, tama? At nabanggit mo sa akin, meron kang ina-applyang trabaho. Anong trabaho? At saan? Sa Silito po. Silito. Ano namang magiging trabaho mo doon? Silito ay lugar, ano? Lugar yan, ano? Oo, Silito. Subdivision po yata yan. Na nasa gawing Caloocan. Quezon City at saka Caloocan boundary almost, no? Gagawin sa Barte, no? Tama, okay. So yung pag-apply mo doon, anong trabaho doon na? Bahay. Kasambahay din. Eh, ano nangyari sa pag-apply mo sa kanila?
Hindi pa po sila sa ginagawa ko pong babae. Kasi yung kamag-anak yung nagsabi sa akin na naghanap ng trabaho. Ng kasambahay. So, hindi ka pa nakapasok, hindi ka pa nakapag-upisa. Nasabihan na lang po. Ah, okay. So, ngayon, sa panahon ngayon ay ikaw ay walang work daw. Work. Okay. So, anong plano mo ngayon, Ate Jinky, sa buhay mo ngayon? Hintayin ko na muna yung sa akin yung sa salito. Nag-aantay ka ng parang go signal o tawag na pwede ka nang pumasok doon. Okay. So ngayon, may tanong ako. Dahil nga sa tapos na yung patungkol doon sa dati mong amo, at tapos na rin yung patungkol doon sa ate mo, at nakita naman din doon sa vlog na behind the scene na ipinagmalasakit ni Kuya Buknoy, tsaka nila Bay, tsaka sino ba yung mga M's doon, Junjun yata, tsaka Ate Mingay, no? Ay, salamat sa inyo ha, Kuya Buknoy, Bay Papaya, Junjun at tsaka Ate Mingay ha. Ay, kitang-kita, huling-huli kayo ng camera ni Bong kung ano yung inyong mga akbasyon. Ano yun? May paakbay-akbay. Sino? Silang dalawa. Ganun. Oh, tapos hindi may tatagin ang sweet nila. Ibig sabihin, sila na? Ulit? Sabi, hindi ko alam. Yun nga ang gusto kong tukuyin. Anong nangyari sa inyo ni Bong? Oo. Bakit bigla-bigla na lang pagkatapos nung mga nangyari ay same day kasi yun eh. Ay, hindi pala same day yun. Pangalawang pagpunta ni Jinky. Itong araw na yun nangyari, no? Oo. Yung vlog na behind the scene. Ngayon. Ngayong araw na to nangyari at na-upload nga po kanina. Yes. Wala ako kasi nag-vlog naman kami kay Maylin at baka bukas ma-upload yun. Oh. Hindi ko lang po alam kung alin mauna dito. Depende kay editor. So ngayon, nagkaroon ba kayo ng pag-uusap ni Bong patungkol sa bagay na yun sa nangyari sa nakaraan? Siyempre, natural ay nasaktan si Bong, di ba? Ano sinabi mo sa kanya? At ano ang naging response ni Bong? At bakit nauwi sa pagdi-date? Kaagad-agad. Kaya At pala, si Mama Ka-Business ay nilipitan ni Bong kanina, kung hindi ako nagkamali ng aking naobserbahan, nag-withdraw ng 2,000 pesos. At malamang sa malamang, yun ang ginamit pandate sa inyong dalawa. Pandate niya sa'yo. No? At abangan niyo po yung vlog ni Bong kasi may vlog si Bong na bukod doon eh. Sa kanilang dalawa. Excited na tuloy ako. Meron? Oo, nag-vlog si Bong. ano diba? Kaya malalaman natin yung nangyari. Anong naging pag-usap niyo? Prangkahin mo ko, Jinky, ha? Kasi pagkatapos mong ikaw kausapin namin, si Bong naman ang kakausapin namin ng katulad ng ganito. Yun ang sabi niya sa akin. Anong sabi mo muna sa kanya? Ikaw muna. Oo, nagkita kayo. Nung nagkita kayo. Nung una? Oo, kasi nandito sa vlog eh. Ay, di, yung unang-una, yung pumunta siya. Oo, dito, nag-uusap kayo rito. Oo. Ang lambing-lambing ninyo na hindi man masyado maintindihan. Ang sabi ko ba, nagkabalikan na ba kayo? Ano sabi yun? Dito yun, di ba, sa spa? May vlog yun, di ba? Wala tayo noon. Kaya nga, natanong ko nga sa kanila kung nagkabalikan na ba sila. Yung kanina, anong napanood mo yung vlog na yon? Oo. O ano sabi niya? Ayun, sagot. Hindi lang po natuloy yung kasal, pero hindi po kami naghiwalay ko. Oh? Opo. Gano'n ba yun? Yes. May ganun ba, Tong? Sagutin mo nga ako. Magulo pala itong dalawa na ito eh. Hindi naman tuloy ang kasal, pero sila pa rin. Pukpukin ko yung mga ulo. Nakakaloko pala itong mga ito. Bakit? Paano mo nasabi yun? Wala naman pong nahiwalayan ko eh. Teka muna. Kasi baka ako ang malagay sa balag ng alanganin nito Isipin ko sandali. Teka muna mga ka-business. Parang wala nga ganun ano. Wala Kasi walang closure? Wala naman silang closure ano. Pukaw talaga to si Bong eh. Hindi pukaw din to, alam mo bakit?
Umalis dito, hindi niya kinonfirm sa viewers na hindi lang po matutuloy ang Hindi, kasal. maging sa atin. Kaya Kaya nga umiyak ka eh. Kaya may kulang din ang nalaman eh, na una para silang closure. Pinaiyak-iyak mo pa ako? Joke lang. Hindi niya malinawan Oh, kung... okay. May tao pala sa likod. Yan mga kabisnes, dito ako sa likod. Si Stong po, cameraman natin to. Salamat. Hindi nakatiis. Oo. Bumoses na si Stong. Ibig sabihin, yung hindi pala natuloy na kasal yun, na yun, ay naudlot lang yung kasal. Tama ba? Opo. Klaruhin mo, Jinky. Chichinilasing kita, anak. Oo Kung nga. maniwala ka sa'yo, huwag mo kaming... Ibig sabihin, hindi na kayo naghiwalay? Hindi po. Wala naman pong closure na naghiwalay po kami. Okay. Paano kung napakasal namin si Bong sa iba? Bugabog ka? Nasa kanya po. Sabi mo, Bong, ba't ka magpapakasal? Wala naman tayo closure. Meron ka bang, sabi mo, syempre, sabi mo kay Bong, may karapatan ka doon eh. Wala tayong closure, Bong. Bakit? Sinabi ko sa'yo, break na tayo. Hindi lang natuloy yung kasal. Pero tayo pala, tama ba? Ano may ganun? Sa bagay, kung babalikan natin yung mga vlog, yung naging takbo ng istorya, ay lumalabas nga na ganun. Walang closure. So, lumalabas dito, tayong dalawang mali. Naku, Kasi mali- parang mali- nag-jump into conclusion tayo na Hiwalay na sila. naghiwalay sila. Kasi nga, hindi naman tayo masasaktan ng ganun kung hindi ganun ang naging ating pag-aanalisa. Oo. Pero, andun din yung katotohanan kung bakit ganun ang ating pag-aanalisa. Kasi nga, hindi nyo rin nilinaw. At maging ikaw, hindi ka rin kasi nagsalita. Kuya, teka. At ang sinabi mo lang ay ayaw mo nang Pakasalan. magpakasal kay Bong. Dahil nga ayaw ni ate mo. Kaya si Bong nagsisigaw dun sa bangin, hindi mo ako pinaglaban sa ate mo. O, di ba? At, hindi mo rin sinabi ang totoo na kaya aligagang-aligaga ka nung araw na yon ay dahil hindi ka pala naging tapat sa amo mo. Na yun ang labis mo rin ipinag-aalala. Kasi nakonsensya ka eh. Malamang sa malamang, nakonsensya ka. Wala siyang paalam. Ang sabi mo sa amin, yun na yung pinaka-endo mo sa amo. Dapat talaga natin plano yun eh, na magpapaalam na siya eh. Okay, ganito, mga ka-business, paumanhin po, okay? Paumanhin po kung naging ganun ang aming pakiwari o konklusyon sa nangyari kay Jinky at saka kay Bong. Akalain mo yun. At huwag niyo naman ako masyadong bakbakan dyan, pambihirang taglay. Kalma! O, carry ko naman yan na birahin niyo ako ng birahin. Pero andun yung katotohanan na meron din kasing lapses eh. Meron din pagkukulang si Jinky. Lalo ka na dahil ikaw ang higit na Nakakaalam. nakakaunawa sa mga bagay-bagay. No? Kumpara kay Bong. Hindi naman sa pasintabi ha. Hindi sa minimenos natin si Bong. Pero matalino si Bong. Matalino si Bong talaga. Oo. Talino yun. At saka doon nga po pala siya nagsasabi na si Bong ay madaling utuin. Ay, hindi. Nagkakamali po kayo. Hindi nyo pwedeng utuin si Bong. Si Bong po ay ginagawa niya ang anumang bagay, lalo na noon, maging ito ay mali o tama, maging ito ay mabuti o masama, dahil gusto niya. Yun po yun. Hindi dahil siya nauto siya o na-influensyahan siya ng sino mang kaibigan, kakilala, hindi po. Pagka Hindi- ayaw niya talaga. Yes. Kami, hindi namin kayang baguhin ang desisyon niyan. Mga ka-business, ako, aminado ako. Nakikita niyan sa mga nakaraang vlog namin. No? At ngayon ay medyo, sabi nga natin, ang laki na ng pinagbago niya. Andun yung katotohanan na nakikinig na siya ng payo at mga advices. Yes. No? Ngayon yun. Pero yung uutuin mo si Bong, No way. malabo Sabi sa sa Bong, sabaw. ano ako uto-uto? Malabo sa sabaw ng pusit po yun. Pasintabi po ha, ito'y pagtutuwid lang naman. At yan naman kasi ang totoo talaga. Okay? So, anong ibig mo sabihin ngayon yan? Kasi sinabi mo na hindi naman kayo naging, ano yun? Wala silang closure. Wala kayong closure o ibig sabihin na hindi Nag-break. naman kayo nag-break at lumalabas dito ay meron pa rin pala kayong relasyon ni Bong.
So, kaya pala ganun kayo ka-sweet dito nung nag-uusap-usap kayo. Nag-usap kayo. At ganyan ang aktwasyon ninyong dalawa nung nag-date kayo. Na ang dami niyong chaperon. Oo nga, tsaka pero Nandun si Bay Papay, Buknoy. E bagay, anyway, kasi mahalaga yun dahil sa impormasyon yun. Yung vlog na yun, mahalaga yun dahil impormasyon kasi. Nasabi mo yan kay Bong? Opo, Ano sabi? nag-usap kami dito. At kanina, nanood ako ng live ni Sir Anime, ay hindi ko po kasi natapos yung una panood pa ng buo yung vlog na behind the scene nung pagdi-date nila. No? Sarili kong vlog yun, hindi ko pa napanood. Ako rin, wala pa ako napanood. Pero yung kay Sir Anime ay napahapyawan ko kanina na parang may nagkomento yata ron na nag-I love you ka raw kay Bong. Totoo ba yun? Opo. Doon sa vlog, Wala? tinamaan na magaling. Iskat ni. Ano sabi din Bong sa'yo? Wala? So, Kasi Siguro naman hindi, ha? Kumakain kasi siya ng yung binigay kong ice cream. Siguro naman hindi ka mag-I love you kung niloloko mo lang ang sarili mo. Opo. sigurado ka mahal mo si Bong. Yes po, totoo po yun. Galing sa puso ko po. Ayan ka na naman, Jinky. Galing sa puso o galing sa muso? Hindi galing po sa puso. Jinky, umayos ka na. Oo nga po. Huwag kang ganyan. Baka bukas makalawa eh. Kaya ka naming ipaglaban. Tandaan mo to ha. Kaya ka naming ipaglaban ni Mama ka business. Maging totoo ka lang. Yes. Oo nga po. At higit hindi lang sa amin ha. Siyempre higit sa lahat, kay Bong. Kailangan totoo ka kay Bong. Sa hirap at ginhawa, si Bong ang talaga, kayo talaga ang nagkakaintindihan, nagmamahalan. Kahit hindi mo na kami mahalin, basta si Bong, okay lang sa akin. Totoo po yung sinabi ko sa kanya kanina. Yung I love you pa, wala akong manindero po. Ipaglalaban mo siya? Opo. Ayan na naman tayo eh. Ipaglalaban eh. Di ba? Pero pasensya ka na naka kasi hindi naman sa sinusumbatan ka namin kundi ano lang ito, tawag nito. Siguro kung ikaw man din lumagay sa sitwasyon namin bilang tumatayong magulang na hindi naman iiyak yan si ate mo na bumabakho kung, di ba? Sabi ko nga nung nakita ko yung vlog ngayon, talagang awang-awa ko yung Bong kasi na-imagine ko na eto na naman, naloko na naman tayo, naloko na naman si Bong. Napakasakit Pero eh. ito, Jinky, mga ka-business, ito sasabihin ko sa'yo na hindi mo kami maiisahan. Pasensya ka na sa pananalita ko. Pero hindi mo maialis sa amin na ikay irespeto. Karapatan mong respetuhin ka ng kapwa-tao mo. At yun ay nire-respeto ka namin. No? Pero hindi kami papayag na kami iyong maiisahan. No? At batay sa mga pagpapaliwanag mo, sa paglalahad mo, at kung babalikan yung naging istorya sa mga vlog ng nakaraan, ay andun yung katotohanan na totoo naman talaga, walang closure ma. Oo, ngayon ko lang napagtanto na. Sobra, ngayon Walang lang talaga. closure. At andun din yung katotohanan na sa kabila ng lahat ay hindi nawawaglit sa isipan mo, natural, ay maging sa damdamin mo. Kasi magkaugnay yan, isip at damdamin. No? May isip mo, mararamdaman mo, ngayon ang puso ang magpapaalam o ika nga ay para magkaroon ka ng conviction o makapagpasya ka dahil sa nararamdaman mo, di ba? At gagana ang utak mo, isip mo, at doon na ngayon lalabas yung pagdidesisyon o yung magiging aksyon ng isang tao. At ang naging aksyon mo, February 12, birthday ni Bong. Sa kabila ng lahat ng pangyayari, hindi ko alam. Nag-message pala siya kay Mama ka business. At lumipas ang 3 oras kalahati sa kalang nabasa ni Mama ka business ang mensahe. At
tig-isa lang kayo ng mensahe, no? Naunawaan ko kung bakit. Unang-una, syempre, si May Mama tapa ko sa kanya eh. May Oh, tapa ko sa kanya. yes, si Mama ka business ay mabigat ang damdamin sa nangyari. At si Jinky naman ay nandun din yung damdamin na lakas loob na lang yung kanya eh. Yes. Sabihin natin, lakas loob at kapal na mukha kung yun ba ay tamang terminong gamitin. Pero para sa akin, mas angkop ay lakas ng loob. No? Dahil kasi, kung di niya naalala yung birthday ni Bong. Yes, kung hindi siya talagang mag-message. totally wala, Oo. ay bakit pa? Bakit siya mag-message, di ba? Oh, Kaya ang alam ko nga doon, posible mag-message, di ba? ano to? Parang siguro napaganon ka pa. Oo. Ano to? Parang napaisip ka talaga. Binibiro pa nga namin si Bong nung anong time na yun eh. Bong, may tatawag sa'yo. Oo, totoo yun. Dahil sa vlog naman yun, di ba? Pero hindi ko hinagip sa isip ko na siya ay mag-message. Pero tika muna, Mrs. Ka Business, may tanong ako sa'yo kasi medyo napansin ko yung mga pananalita mo. Ano? Sabi mo, nagbiro ka kay Bong na, Bong, yung regalo, mag-miss, Ito, Bong, merong may darating na regalo magsasalita. Sa'yo. Kabate sa birthday mo. So, ibig bang sabihin nun, Mrs. Ka Business, ay ikaw ay mayroon ding damdamin at isipan na sana dumating si Jinky? Ano, baka tumawag. Yung totoo. Hindi dumating, baka tumawag. Kasi ang alam ko, nandun na siya eh, nasa amo na niya. Okay. So, kung alam ko lang na nagdirito siya, Pinasundo mo. oo, sabi ko nga sa akin, kung alam ko lang nandiyan ka, iimbitahan ko siya. Imbitahan pala, hindi Oo. pinasundo. Sorry, tama, Tatanong imbitahan. ko sa kanya kung gusto niyo pumunta rin sa birthday ni Bong. Okay. Kasi nga nag-ano nga tayo, di ba, na sana may bumati sa kanya. Na, yun. Special someone. Oo. Pero ngayon nga, nabasa ko ang kanyang chat is sobrang dami niya. Okay. Mga ka-business, pasensya na po kayo ha. Mahaba itong ating talakayan. Mahalaga kasi ito, mga ka-business. Hindi ko ito At saka sumakit din ang ulo ko na, yun nga, wala sila palang closure. Sumakit ang ulo ko ngayon, mga ka-business, no? Sa buong buwan na ito, ang alam natin wala na talaga sila. Diba? Oo Yung pala, kasal lang pala ang hindi natuloy. So wala talaga yung closure. Yung mga bunyi na yung mga ano dyan. Wala pala closure to. So, ibig Pwede sabihin... pala yun, ano? Huh? Hindi, sabihin pwede pala yun. Hindi naman tuloy na sa tapos. Kayo pa rin? Oo naman. GFBF. Pa rin. Dito ka lang ha. Ano yun to? GFBF pa rin po, pero Ano yun? Ano yung JPF? girlfriend, boyfriend. Pero hindi pa sila mag-asawa. Hindi lang natuloy ang kasal. Ganun po no? yung reaction. Siguro naurong lang o, di ba? Siyempre. Sana kanilaro mo. Sana ba't di mo naman kinlaro na? Lahat kami, alam mo naman kung ano yung aming mga reaksyon. Oo. Alam mo rin kung ano yung aming mga nararamdaman. Umiyak-iyak ka pa nga nun, no? Si Bungang halos magpakamatay dun sa garay. Tatalon sa bangin. Siguro, kaya umiyak siya na hurt din. Siya. Okay, so at least, okay. So, anong plano mo ngayon pala? Pagpatuloy po namin yung relasyon namin. Bilang girlfriend, boyfriend. Tika muna, nag-I love you ka kamo kanina kay Bong, hindi siya sumagot. Paano na yan? Ang sabi ni Bong. Alam ko naman po na magsasabi din siya sa akin ng I love you na rin. Kaso kumakain kasi siya ng ice cream, di na kasi... Assuming. Bong, ikaw na. Ikaw pa talaga, Bong. Assuming ka po, Jinky, naging mo sagot siya ng I love you too. So, ibig sabihin ngayon pala, ang inaantay ay yung pagsagutin ni Bong. Oo. So, baliktad na ngayon, ikaw na ang naliligaw kay Bong. Yes. Ikaw na ang nag-aantay ngayon ng I love you too, o hindi Oo. kaya oo ni Bong. Tama, katunayan mo ngayon kay Yes. Bong. Patunayan mo para ma-win Kung back gaano mo mo talaga siya mahal, kasi sobrang nasaktan niya. Ngayon, pati kami, hinahamon kita, patunayan mo hanggang saan ang pagmamahal mo kay Bong. Okay? Pero teka muna, baka ma-misinterpret ng ating mga viewer. Kasi kung susuy-suyin mo yung mga pangyayari, ay lumalabas dito na mayroon na siyang napatunayan sa pagmamahal niya kay Bong. Meron na. Meron. Kasi sa kabila ng ganong mga komento, ewan ko lang kung ikaw yun, Istong, baka umuwi ka na sa Balis. Yes. Yung ganong mga komento, mabasa mo, Opo. alintik naman. Anong... Pero,
sinagupa niya lahat yun. Anong naramdaman mo na? Anong masasabi mo ngayon na, syempre nung umalis ka dito hanggang ngayon, maraming mga basher na nakakarating sa'yo, nababasa mo. Anong masasabi mo doon sa mga bad comments sa'yo? Binabaliwala ko ngayon sila kahit masakit ko na sasabihin mo sa akin. Isang katunayan yan. Kasi iba yung bet na yan. Oo naman. Kumbaga, tabla-tabla na yan. Hindi na siya magpapakita dito. Yes, oo. Tabla-tabla na yan. Hindi na siya magpapakita po, mga. Kung hindi tunay, Yes. ang nararamdaman, siyempre, tabla-tabla So, na yan. ito ang aking ano. Kanya lang kasi, ay andoon yung, May pagmamahal sa akin. andoon yung, ika nga ay, sa kabilang banda, no, sa kabilang banda, lumalabas dito na meron na siyang napatunayan sa pagmamahal niya kay Bong. Pero, sa panig namin, ay hindi mo may alis sa amin yung sinabi ko kanina, kailangan naming maniguro. Yeah. No? Kailangan naming maniguro alang-alang sa iyong kapakanan at kapakanan ni Bong. Kasi alin man dyan, kailangan na si Bong o ikaw, kailangan namin parehas kayo maingatan. Yes. At huwag kang malagay, Jinky, sa isang sitwasyon na mapapasubo ka lang. No? No way. No Ayoko way. nang gano'n kasi babae yan. Yes, oo. Naiintindahan namin. Kung ayaw mo, no. Yes. Kung ayaw mo, wag. Walang tayong problema dito. Kaya sabi ko sa kanya, kung ano yung pagkakasundo niyo ni Bong, okay pa rin ba o ano, bahala kayo. So, Ipakita niyo lang sa amin na talagang tunay. okay. So ngayon, ang Wala. magiging kaabang-abang dito ay yung pagsagot sa'yo ni Bong ng I love you too. Baliktad na. Pero totoo na talagang aabangan natin yon. Totoo. Kasi talagang nagdaramdam si Bong Sabi nga sa niya, ayaw nangyari. niya eh. Sabi niya, ayaw niya na. Business. Kanya lang, sa isang katulad ni Jinky na sabihin, gamitin muna natin yung termino, bagaman malayo-layo pa tayo, hiramin muna natin yung terminong totoong nagmamahal kay Bong, ay handang sagupain ang lahat. Totoo talaga na? As in. Ang galing ano? Ay ang katotohanan, baliktad na. Si Bong na ngayon, ang aantayin natin na sumagot kay Jinky. At si Jinky na ngayon ang nag-aantay ng sagot ni Bong. So ngayon, wala ka lang agam-agam. Weh. Oh. Naisiwalan ko na lahat. Ito na yung katotohanan Ay, na. kanina, nung akala niya umuwi na ako si Bong, Oo. nandiyan na nakabot pero nandiyan. Tumayos na si Bong. Ako sabi niya, si Jinky, sabi ko, ito umuwi na. Ba't di niya ako sinabihan? Sasama ako. Ang galit siya. Oh, totoo. Sino nakarinig nun? Sige rito, kasi niliw ko nito na, Bong, umalis na. Ba't di niya ako, ibagong gising, ba't di niya tinawag? Talaga? Sasama ako. Mga anong oras nangyari? Check ko sa CCTV. 10 yata. 10 ng gabi. Ngayon lang po kasi nag-isip. Okay. Di ba kanina sa Oo. ako natulog? So, ganito. I-check ko po yung CCTV, no, para doon sa sinasabi ni Jinky. Tapos, babanggitin ko rin po sa inyo sa ibang pagkakataon naman, sa ibang vlog na lang. Isisingit ko na lang po. Mga kabisnes, nabiktima tayo. Walang closure. Ano mga magaling. At ang dami mo tuloy yung basher. Ngayon lang din po nagkaroon ng linaw mga kabisnes na sila pala ay walang closure talaga. Kumbaga hindi lang talaga natuloy yung kasal. So, ibig sabihin din As dito, na talaga sa bangko. yung hindi pagsagot ni Bong ng I love you to, nung pagsabi ng I love you, ay dalawang bagay. Maaaring pakipot, o O hindi naman naniniguro. kaya ay hindi masyadong Na-emphasize. Parang, pumasok yung kanyang pagsabi ng I love you. Hindi nabigyan ng pansin. oo. No? Dalawang bagay. Baka hindi narinig. Narinig ba niya sa tingin mo? Tapos Magkatabi kayo. Tapos nung nag-usap kami dyan, sabi niya, alam mo, namiss ko yung pagtimpla mo tuwing umaga ng kape. Namiss daw niya? Mm. Ah. Bong, pag napanood mo itong vlog na to, Bong, ay
ikaw ang susunod na kakausapin namin ng katulad nito na hindi rin kasama si Jinky. No? Apo, ganito yan mga ka-business. Para fair tayo sa kanya, fair din tayo kay Bong. Kakusapin natin sila, di ba? Siya. Ngayon, dito maninigurado na talaga kami. Ayoko na ng padalos-dalos. At baka pwede rin makiusap sa iyo, Jinky. Parang awa mo naman. Diretsahan tayo mag-usap at Yes. magsalita ka ng diretsahan din. At huwag kang magkasya, no? Na sa kabila ng may napapansin ka na parang merong nakalimutan o hindi kaya ay hindi nabanggit o hindi kaya hindi nabigyan ng linaw, magsalita ka, please. Oo. Kita mo yun, ngayon lang natin nalaman na wala pala kayong closure. Diba? At Kasi kung halimbawa usaping husgado ito, mga ka-business, lalabas dito kami ang may pagkukulang at pagkakamali. yes, 100% yan, mga ka-business. Kung, halimbawa si Jinky ang complainant, di ba? at saka kung ikakasal si Bong sa ibang babae at ito'y nagkabol, Problema malaki yun. oo. Kasi totoo eh, wala nga silang closure. Hindi nga lang talaga natuloy yung kasal doon sa petsang na pag-usapan. Ang galing. Bong, anong meron ka? Bakit ganito? Ang angas mo, Bong, ah. Ibang klase. Yung takbo ng istorya ng buhay mo, Bong. Ibang klase talaga, Bong. Ibang klase. Diyos ko po, parang roller coaster talaga. Yes, at hindi katang-isip, totoong pangyayari. Oh, live. Totoong pangyayari, mga ka-business. Walang anumang, ika nga ba yung sabihin nila na gawa-gawa. Wala. Oh, no way. Hindi ko kailanman, hindi ako papayag. Lahat itong mga reaksyon namin na to, totoong lahat yan. Anong meron ka, Bong? Anong meron? Tsaka di, nagtataka talaga ako bakit sa hinagap ng, sa totoo, mga kabisnes, sa hinagap ng isip ko at ng puso ko, ayoko na sa kanya eh. Kumbaga, hindi na eh. Nasaktan eh. Oo, nasaktan ako na eh. Kumbaga, Nabastos. wala sa hinagap ng puso at isipan ko na magkikita tayo uli. Andito tayo uli. Kaya talagang tama eh. Tama yung bilin ng ating Panginoon eh. Huwag kang humusga sa iyong kapwa upang ikay huwag husgahan. Yes. Kasi talagang siya lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Maging laman ng ating damdamin o puso at laman ng ating isipan. Kasi katulad niyan ha, hindi nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Sa kabila ng gano'n na yung nangyayari. Pero andun pa rin yung katotohanan. Di ba? Na? Ito pa rin yung totoo. Wala na naman talaga silang closure. So tanggapin ko, tanggapin natin. Yun nga eh. Nagkulang din tayo. Hindi tayo naniguro din. Oh, nagkulang din tayo sa aspetong marahil ay yan ang nga ba sinasabi ko eh. Pagka nagpadaig ka sa iyong emosyon, hindi ka na makakapag-isipan ng ibang mga bagay na mahalaga na dapat mong bigyang pansin. Kaya nga nagtaka ako sa kanya. Hindi natuloy ang kasal tapos wala kayong closure. Tapos, Ay, kayo pa rin? Sabi ko, tapos dumating dito na para bagang walang nangyari. oo. Kung umasta ay parang alright, Kami pa rin naman video ito, ah. okay. Oo. Batay doon sa napanood ko, tapos chikahan ng mga ex. Oo. Tapos nung kinausap mo kay Lamay kanina, parang ate, walang nangyari. Kaya pala, Kumbaga, ibang klaseng nilalang ka rin pala, kumbaga Jinky. ina-assume niya, kami pa rin naman din, Bong eh. Bakit ba? Kumbaga, ate, ano ba kayo, Wala. kuya? Bari- Ako muna, kasi nagsasapaw. Parang, maiskisa, excited lang po. Para bagang ang siguro ay, ano ba ate, kuya, kami pa rin eh. Ano ba kayo? Kaya lang nga kasi, agoy, Stone, ikaw na nga rito. Masakit yung ulo ko.
Ako din eh. Ibang klaseng nilalang din pala ito. At si Bong ay ganun din naman. Hindi karaniwang mga nilalang pala itong mga na-encounter natin mga ka-business. At dahil parehas kayong hindi karaniwang nilalang, ay hindi ko alam kung ano ang dako pa roon. Baka puro kababalagan. Ganito na, may tanong ako. Napanood mo ba yung vlog ni Papa Dins kay Bong? Opo. Yung sumisigaw siya na, hindi mo na ako si pinaglaban sa ate mo eh. Anong sabi mo doon? Umiyak po ako nun. Umiyak ka? Ba't hindi ka nag-chat sa akin? Kasi ayoko po na mag-alala kayo. Sana sinabi sa akin na, ate, anong ba nangyayari kay Bong? Kami pa rin, dapat ginano mo ako, di ba? What a Pero story. alam ba yung vlog na yun? Umiiyak din kami noon sa... Yes, habang pinanonood namin, nag-iiyakan kami. What a story. What a story. Umiyak ako nung pinapanood ko. Oh. Kasi po naman. Kaya sabi ang pinsan ko, ba't ka umiyak? Wala, okay lang ako. Kasi alam nila na iyakin talaga pagpunta. Mga ka-business, alam ko, nakatingin kayo sa aking mga mata at inoobserbahan niyo ako. Marahil ang iba ay na ganito, no? Ang marahil ang iniisip. Ka-business, ayan ka na naman. Mrs. Ka-business, ayan na naman kayo. Nagpapadala na naman kayo. Lumalambot na naman kayo. Nauuto na naman kayo. O etc. pa. Sa aspetong negatibo. Pero doon naman sa mga positibo, ay naturalmente, hay, salamat. Lumabas din ang katotohanan. Hay, salamat, Jinky. Bla bla bla. Positive side. Ito ang stand namin ni Mama Ka-business. No, Jinky, hindi ka naka ipapaubaya namin sa inyong dalawa ang lahat. Hindi kami makikialam, mag-o-observe lang kami, at mag-i-interview lang siguro pagka kinakailangan mag-vlog. At kung saan hahantong, ay bahala kayo. No? Bahala kayo. At hindi kami mag-iisip na katulad ng may mangyayaring kasalan o hindi kaya ay ganitong petsa ay may ikakasal o hindi kaya ay sa ganitong mga panahon ay meron ng pamilya si Bong, hindi kami mag-iisip. Hindi namin ilalagay ang aming sarili sa ganoon. No? Yes. Basta kami, bahala kayo. No? Kung magkatuluyan kayo, di magkatuluyan kayo. Kung magpapakasal kayo, di magpakasal kayo. Sabihin niyo lang sa amin. Oo. Kailan niyo gusto. Doon na lang kami. Para kami ay sumuporta sa inyo. Doon na lang kami a-action. Yes. No? Pero yung sa mga nangyari sa mga nakaraan na talagang tahasang naghahayag kami ng aming iniisip at nararamdaman ay hindi na mangyayari yon. Yun. Tama. No? Hindi na mangyayari yon. Bahala kayo. Okay, so ngayon, dumako naman tayo rito. Tuloy-tuloy lang tayo mga ka-business kasi kailangan lahat ay kumpleto. Okay ka ba ba? Inumin mo muna yung gatas muna. Sige na, uminom ka muna. Ubusin mo na yun ako. Ako na, ubusin sa akin. Tintik na Siguro ay, ito ay, bayan. ahayaan muna namin sila na, yung pangkaraniwang girlfriend-boyfriend silang dalawa. Yes. Pero pag himasok na, yung pagdidesisyon sa amin na about sa kasalan, sila ang magdidesisyon sa kanilang relasyon. Actually, gano'n naman talaga. Kanya lang kasi bilang nasasabik at mga magulang ni Bong, may pagkakataon talaga, hindi may tatanggi kahit balikan yung mga nakaraang vlog, na meron tayong mga inaasahan kasi. Eager ka. Oo, meron tayong mga inaasahan na ganito, ganyan, ganun, no? Ay ito ang mga mangyayari o posibleng mangyari. Ngayon, di na. No? Kalma. Kalma lang talaga. Per title. Bukaw na gusto. Ay, sorry. Dali tayo.
Ayun nga. Basta ito mga ka-business, Nadali kami. sila ay, yan, patuloy yung relasyon niya. Go. Basta ang akin na sa'yo, Jinky, huwag mong ibibigay agad ang iyong bandera. Okay? Matulis yan si Bong. Yun lang ang payo ko sa'yo na huwag mo agad ibibigay ang iyong bandera hanggat hindi kayo kasal. Okay. Yung relasyon nyo na yan, sige, go. At paalala ko ulit sa'yo, ulitin ko, Jinky, huwag kang pakasiguro kasi kami ay maniniguro. No? At huwag mo bigyan ng masamang kahulugan yon. Pakiusap. No? At salamat dahil naiintindihan mo kami sa aspetong yon, sa ibig namin sabihin sa bagay na yon. Okay? Kasi andun yung katotohanan. Parehas kapakanan ninyo ni Bong ang aming isinaalang-alang. At natural, siyempre, kapakanan ng ka-business family. At ito lang mapapayo ko sa iyo, Jinky. Bilang guardian ni Bong, Kami. namin, bilang guardian kami ng ka-business family, lahat ng mga nakapaligid na tao dito ay, alam mo, concern at may pagmamahal at kami kay Bong. Totoong pagmamahal. Ang akin dito ay, totoo rin sanang ibigay mong pagmamahal kay Bong. Huwag na huwag mo siyang lulukuhin. Huwag na huwag mo siyang pasasakayin ng ganyan lang. Huwag. Dahil unang-unang masasaktan dito, kami parehas. Diba? Tinanggap ka namin kung sino ka, anong klaseng, pagkatao mo. Tinanggap namin ikaw dito. Sana, itong pagkakataon na ito ay tuloy-tuloy ng smooth. No? May dumating man mga pagsubok, andito kami may guide. Ngayon, kung ano yung tahakin ng relasyon nyo hanggang ilang taon kayo, kayo bahala. Kung halimbawa, after 5 years, ate, gusto ko nang pakasalan si Bong. Why O not? hindi kaya, ate, ayaw ko nang magpakasal. Walang problema. Yes. Walang masamang tinapay. Ate, break na kami. Basta ipaalam mo lang sa amin. Kung break na kayo, may closure. Basta ganon. Katulad dito, hindi namin alam na wala pala silang gagas ng closure. Okay? Mga ka-business, sabi nyo nga, paalala nyo sa akin ay mag-observe, di ba? Oo naman, siyempre. Salamat sa inyong mga paalala. At hindi na yun maalis sa amin ni Mama ka-business. At hindi rin naman ibig sabihin nun ay diskumpiyado kami. Pag-iingat lang, huwag masamain. Huwag masamain, please, mga ka-business. At dahil nga doon, sa aking pag-o-observe, napansin nyo ba yung aktwasyon ni Jinky? Habang kinakausap siya ni Mama ka-business, opo, excited siya eh. Anong ibig sabihin? Diba? No? Ano yan? To see is to believe. Pero andun pa rin katotohanan, Jinky ha, maniniguro kami para sa inyo. Ha? Kapakanan yung dalawa. Para hindi tayo malagay sa alanganin at parang awa mo na. Huwag na sana maulit yan. Basta ka na lang hindi nagsasalita sa kabila ng kitang-kita mo kung ano na nangyayari at kung ano na ang kahulugan nun. May oo na siya. Oo. Okay? Kaya ka, go na. Lalong mamahalin ito ng viewer. Pakiwari ko lang, ha? Go na tayo pa. Antok na. Inaantok ko pa. Sige na, pahatid na natin si Jinky. At nak, ganito ha. Teka, last na lang ito. Sige. Kasi mahalaga rin, maiksi lang naman ito. Gusto mo pa bang magtrabaho rito sa ka-business family? Ano? Ha? Ayun na, pag-isipan mo yun. Pag-isipan mo yun. Kasi, yayamang naunawa. So yan ang mga ka-business, pang ilang palit ng battery ito? 3. Pangatlo na po. At last naman na ito. Alang-alang po sa inyo, mga mahal namin mga viewers. At bago natin tapusin ito, ay Jinky, salamat ha. Na? Jinky, salamat. Sa inyo. Kasi naintindihan niyo. Oo, hindi man siguro agad-agad, no? Ay marami na diyan ang bukas naman ng kaisipan at malawak ang pangunawa, no? At doon sa mga hindi pa ay okay lang 'yon. Hindi naman pwedeng madaliin ang mga bagay-bagay. At sa amin naman ni ate mo, huwag ka mag-alala kasi hindi kami papayag na magkamali kami rin ng pagkakilala sa iyo. Hindi kami papayag, no?
So, yun, balik tayo sa tanong. Gusto mo pa bang magtrabaho dito sa ka-business house o sa ka-business family? Inantok na rin talaga ako. Pag-iisipan ko muna po yan. Kasi pag pag hindi tumawag yung inano akong trabaho, pwede naman po ako bumili. Okay. At least klaro, ha? Na open kami sa bagay na yun, ano? Okay, mga ka-business. Ayun, panghuli na lang ay mga ka-business, huwag tayong mag-jump into conclusion katulad sa nangyari sa nakaraan. Pasintabi at pasensya Sorry na po, po. mga ka-business. Sorry na mga ka-business. No? Huwag na maulit pare-parehas. Oo. Ngayon, sa lahat ng naging pahayag ni Jinky, batay sa aming mga pagtatanong, pasensya na, sakit ulo ko, nantok na talaga, ay andun pa rin katotohanan na kailangan pa rin natin marinig ang side ni Bong. Correct. Okay? God bless po sa ating lahat. Jinky, thank you so much. Thank you, Jinky. Sa mga kagwang, Kapatid ka namin. ingatan nyo, ihatid ninyo si Jinky, ha? At mga ka-business, pasensya na kayo, ha? Huwag nyong pag-isipan ng ano man yung aming iaabot kay Jinky, no? Appreciation, no, mga ka-business. At kailangan yan ngayon. Hindi naman malaking halaga yan, eh. Kasi wala siyang work eh. Jinky, ha, pagdamutan mo yung mga maliliit na halaga na naabot namin sa iyo. Wala nang problema. Oo, nak, alam namin yun, pero sana tanggapin mo kasi Oo. naintindihan ka namin, nak. At bilang patunay din na bukal sa puso mo yung pagpapaunlak mo sa amin, ha? Para fair lang. Okay na to. God bless po. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira! Birabana!